Ka-Express, rematch na agad. Gilas Pilipinas versus Guam mamayang hapon na sa Blue Eagle Chip. At ang tension ay mataas matapos ang unang enkwentro kung saan sumabog ang scoreboard pabor sa Gilas. Ang sequel ngayon ay hindi lang laro, ito ay personal na hamon para sa home team. Sa likod ng pahayag ng Guam, na Guam proud, naglakbay ang kanilang national squad papuntang Manila at agad nag-practice para ihanda ang sarili sa revenge game. Ang kanilang presence dito at ang kanilang mensahe ng pride mula sa home court crowd ay nagbigay ng kakaibang kulay sa rivalry na ito. Isang maliit na isla na hindi sumusuko at handang ibato ang dangal sa harap ng sariling mga taga-suporta. Ang mood ng Gilas camp ay iba naman. Nagpakita ang Gilas ng dominance sa unang laro, isang malinis at dominanting panalo na nagpahinahon sa mga plano ng kalaban at nagpunta sa bansa na may malinaw na mensahe ng lakas at depth. At dahil dito, ang rematch ay nagiging test hindi lang sa roster at game plan, kundi ng pride at adaptability ng bawat koponan. Kung paano babaguhin ng Guam ang tempo at paano itutok ng Gilas ang kanilang routines para i-extend ang momentum. May mga signal na hindi complacent ang magkabilang panig. Si Coach AJ Calvo ng Guam na nanatiling determinado na patatagin ang aggressiveness ng team para sa rematch, habang ang Gilas naman ay sinasabing nagpapatuloy sa kanilang prep at practice sessions para i-sharpen ang rotations at iyakin na hindi mapibigla sa home crowd at ref adjustments. Ang kailangan ngayon ay konkretong pagbabago sa laro, higit na agresibong defense mula sa Guam at mas maayos na execution mula sa Gilas sa clutch moments. Dahil ang narrative ay mabilis magbago base sa isa o dalawang sequences lang. At para sa mga manunod, ang rematch ay higit pa sa scoreboard. Ito ay drama ng identity, hometown pride, laban sa pambansang reputation, pagkabigo na nagiging gasolina para sa comeback, at ang laging tanong kung sino ang kayang tumindig kapag nag-init ang pressure. So ngayon na ang susunod na kabanata, may pag-asa, may pride at siguradong may emosyon. Sino ang magwawakas ng may mas matibay na puso? Rematch na agad ang nakasep, Gilas Pilipinas versus Guam National Basketball Team, mamayang hapon sa Blue Eagle Chip. At ngayon, ramdam na ramdam ang tensyon, emosyon at paghahanda. Matapos ang unang laro kung saan winasak ng Gilas ang Guam sa score na 87-46 sa Calvo Fieldhouse sa Guam, lumipad na ang Guam squad papuntang Manila para harapin ang home court leg, dala ang hangaring bumawi at ibalik ang respeto ng mga fans. Ang unang laro ay nagbigay ng malinaw na mensahe. Gilas nagpakita ng dominance, sulit ang depensa, malakas ang rebound control, 61-36, advantage sa board, at kumalat ang offensive firepower mula sa mga veterans at bagong mukha sa lineup. Si Justin Brownlee namuna sa scoring, habang si Quentin Malura Brown sa kanyang Gilas debut nagbigay ng magandang frontcourt presence. At para sa Guam naman, kahit may ilang malalakas na effort, gaya ni Jericho Cruz na nagbukya ng 17 points, hindi nito napigil ang pagdomina ng Gilas. So ngayon, habang papalapit na ang rematch, malinaw na parehong kupunan nagbabasa ng sitwasyon ng mabuti. Para sa Guam, may pangako ng pagbabago, mas aggressive sa rebound, mas focus sa depensa. Alam nila yun ang butas na sinunog ng Gilas ng unang laro. At para sa Gilas naman, may kumpiyansa na dala sa unang panalo, pero may alertness din. Hindi pwedeng i-underestimate ang Guam squad, lalo na't babalik sila bilang biktima ng blowout, at may matinding determinasyon ang adversary para makabawi. At para sa mga Pinoy, ang rematch ay higit pa sa laro. Ito ay pagkilala ng pride at regional respect. Ang Guam, maliit man, may digs at guts. Ang Pilipinas, may legacy at responsibility. So ngayon, ang rematch game ay magiging isang emotional na tagpo. Talento laban sa puso, experience laban sa grit, dominance laban sa desperasyon. Well, sa huli, ang mundo ay naghihintay, hindi lang ng scoreboard, naghihintay ng intensity, naghihintay ng puso. Lalabas muli ang tanong, sino ang tatayo bilang tunay na mandirigma? Ang Gilas na gustong ipakita na dominant sila kahit sa home court ng kalaban? O ang Guam na gustong ipahiya ang pambansang kupunan ng Pilipinas? Gusto naming bumawi, sigaw ng Guam. At baka for the first time, magugulat ang mundo sa kanilang comeback. At habang papalapit ang rematch mamayang hapon, lalong umiinit ang storyline ng Gilas versus Guam dahil pareho silang may bitbit na emosyon mula sa unang laro. Ang blowout win ng Gilas sa Calvo Fieldhouse ay hindi lang simpleng panalo,
it was a domination. Isang mensahe na ipinakita mismo sa home court ng Guam, pero ang sagot ng Guam matapos ang pagkatalo ay mas malakas kaysa anumang run sa court. Lumipad sila diretso sa Manila, dala ang isang misyon, bumawi, ipakitang hindi sila ang team na tatanggap lang ng pagkadurog. Ang kanilang statement na Guam proud ay hindi palamuti, iyon ay manifesto. Well, hindi perpekto ang resulta, pero kanilang ipinangako na babalik sila ng mas matapang. Pagdating ng Guam sa Manila, agad nilang tinarget ang adjustment na vital sa rematch, una rebounding. Sa unang laro, walang tugon ang Guam sa laki, timing at physicality ng Gilas. At sa rematch, ito ang pinakamalaking bahagi ng kanilang survival plan. Pangalawa, depensa sa wings, mas mabilis at mas cohesive ang bola ng Gilas, kaya ang Guam ay kailangang pumili. Pipigilan ba nila ang outside shooting o tatangkain nilang i-collapse ang paint? Well, ang problema, kung pipili sila sa dalawa, may bubuka. Ito ang dahilan kung bakit ang Guam coaching staff ay mas focus ngayon sa aggression at rotations kaysa mismong offensive execution. Well, sa kabilang panig naman, ang Gilas ay hindi nagpakampante. Yes, malaki ang lamang, pero alam nila na ang isang sugatang kupunan na may pride ay mas delikado. Mula pagdating nila sa Pilipinas hanggang sa final tune-ups, malinaw ang priority, consistency. Hindi pwedeng sumanda lang sa momentum, kailangang manatiling disiplinado, lalo na sa depensa at ball movement, dalawang bagay na nagdala ng malaking agwat sa unang laro. Si Justin Brownlee na nagpakita ng leadership at offensive rhythm sa Game 1 ay expected ulit na maging sentro ng orchestration ng Gilas offense. At ang debut ng bagong frontcourt, lalo na si Quentin Meliora Brown, ay nagbigay ng bilis at taas na mahirap tapatan ng Guam. Pero higit pa sa X and O's, ang rematch ay emotional. Para sa Guam, ito ay pagkakataon para ipakita na kahit maliit na isla, may puso silang lumalaban. At para sa Gilas, ito ay responsibility na ipakita na ang unang panalo ay hindi lang aksidente, kundi produkto ng matagal na programa at disiplina. At sa dalawang panig na ito, napapagitna ang narrative, sino ang may mas matibay na pride? Sino ang may mas malinaw na dahilan? Sino ang tatayo kapag nagiinit ang crowd at nagbabago ang momentum? So ngayong nasa Manila ang rematch, ang kwento ay nag-iba. Hindi na ito simpleng home and away. Ito ay pagtutuos ng dalawang dignidad. Guam na gustong ipahiya ang Pilipinas sa sarili nitong teritoryo. At Gilas gustong ipakita kahit saan sila pumunta, sila ang benchmark. At narito ang tensyon. Hindi tatanggap ng dalawang sunod-sunod na dagok ang Guam, pero hindi rin papayag ang Gilas na masira ang deklarasyon nila sa dominance. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.